Good morning, sir! Today, we're going to be tackled between Filipino and Korean culture. Let's start the differences. Number 1, wearing shoes or outdoor slippers. Inside the house because most Korea eat in the floor. Sometimes they sleep in the floor. Sometimes if they watch a movie, they bonding each other. Then they sit in the floor also. So means nun sir ay yung mga Korean po ay doon sila po kumakain sa lapag, at sometimes when the gathering friends or classmate or nanonood sila ng mga movies, doon sila po umuupo sa lapag. That's why po hindi po nila ina-allowed yung mga bisita na dadalhin yung mga shoes doon sa loob ng kanilang bahay. Kundi doon lang po nila sa labas iniiwan yung shoes nila bago sila pumapasok sa isang bahay. Samantalang po sa Pilipinas po, sa atin po, lalo na kapag may bisita tayo, tapos syempre yung kanilang mga sapatos nang dinadala talaga nila dun sa ating loob bahay, dahil minsan nasasabi na lang natin na ipasok mo na lang yung tsinelas mo, lalo na kung mamahalin, kasi baka mawala. Syempre alam mo naman dito sa atin ng pag may mga gandang shoes or nawawala kapag mo lang sa labas. Kaya mo sa mga Pilipino ay nang dinadala nila yung shoes nila sa loob, or yung mga bisita dinadala nila dun sa loob, kasi baka mawala or baka may Number 2, sir, I say no to drinking. Lalo na po sa mga trabaho po dun, lalo na company sa Korea po, ay kapag ang boss mo po ay nagyaya ng inuman po, bawal po sir mag no or hindi sa kanila, sir, kasi sign na po yun na hindi ka po respect sa kanila, sir, at sign na din nila yon para maging matibay ang samahan nyo bilang magkakatrabaho, sir. Ay dapat talaga hindi ka talaga pwede na mag-no sa kanila. Dapat attend ka talaga kahit anong mangyari. Walang excuses. Samantalang po dito sa Pilipinas, kapag yayaon ka po dito na uminom, ay marami po tayong mga excuses sa buhay, like masakit ang ulo ko, ay sir hindi po ako makakapunta kasi masakit ang ulo ko, or ay sir hindi ako makakapunta dahil magalit ang misis ko. Ganon, maraming mga dahilan ang mga Pilipino. Number 3, inviting in the house. Most Korea po, sir, ay hindi po sila masyado nag-i-invite ng marami, dahil kapag mas maraming tao, mas marami kang gagawin. Kaya most Korea po ay limitado lang po ang kanilang pag-i-invite ng mga bisita. At pag may handaan naman sila, sir, or mga birthday or binyagan, pumupunta lang po sila sa restaurant or coffee shop para less ang kanilang pagod at ang kanilang mga gawain. At samantalang naman po sa atin naman, sa Filipino culture, ay kahit sino pa dyan ay i-invite mo, ay okay lang kahit marami. At minsan pa nga ay umaabot pa tayo dun sa bahay na pinupuntahan natin ng gabi at paumaga na yun. Tapos mga Pilipino, nagkukuha pa sila ng mga bring your food. Minsan na may pabaon-baon pa kita pag sir, pagkatulad sa mga handaan. Pero yung mga Korea ay iniiwanan lang po nila yung mga pagkain at hindi na nila yon binibring sa kanilang mga bahay. Number 4, paying bill in the restaurant. Most Korea, sir, ay pag-order nila ay sabay na yung bayad ng bill, at sila na mismo yung pumupunta sa cashier at bumabayad. Samantalang dito sa atin, ang Filipino culture po natin ay pagkatapos natin kumain, at minsan sumasabi pa tayo na, waiter, ito po ang bayad ko, ganun. Tapos yung waiter mismo, siya po ang bibigay ng bayad mo dun sa cashier at iabot sa iyo yung sukli. Number 5, last, greetings in elderly. Kung sa Korea naman po, sir, ay nagbabawing sila at para sign nila yun ng respect po sa nakakatanda sa kanila, like anyong sayo. Samantalang po sa atin naman ay
mano po or mano po lolo or mano po lola. Yun po ang pagkakaiba nila dun sa respect nila sa mga nakakatanda sa kanila, yung bowing and mano po. Let's proceed naman po sir sa similarities or yung pagkakapareho nilang dalawa. Number 1, respect. Respect sir. Ito po sir yung sinabi ko nga na kanina na yung bowing and mano po nila ay sign of respect po nilang dalawa. Pero, ang pagkakapareho naman nila, sir, ay parehas po silang respect sa mga nakakatanda, yung sa Korea at Pilipino. At sa atin naman, para sign of respect, kung sino yung pinakamatanda, tatawagin po natin silang ati or kuya. Samantalang sa mga Korean naman, sir, ay sino naman yung mas matanda sa kanila ay tatawagan nila ang kanilang ati na onne or ang kanilang kuya na oppa. Number 2 naman sir ay family-oriented. Filipino and Korean culture is very family-oriented. Like, paggagawa po tayo ng mga desisyon natin sa buhay ay papaalam tayo sa mga magulang natin or nagpapa-advise like umaalis tayo, nagpapaalam tayo sa mama at papa natin, at ganun din po sa Korea. 3. Friendly. Yes! Most Korea is very friendly. Gaya din natin. Sila ay nagkakaroon ng maraming kaibigan at minsan pumupunta nga sila sa mga gandang lugar like London or mga magandang lugar na trend dito sa ating bansa. At doon sila nag-together, nagsiselfie sila at nagbabanding na magkakaibigan. Gaya din natin sila. Number 4, rice. Yes, Korea is rice is life din. Not oatmeal, not bread, not spaghetti, or not anything junk food. If they have rice in the table, rice is life. Sana all rice. Gaya din natin, importante din sa mga Korea yung kanin. Because sa ating mga Pilipino, rice is life. Number 5, last but not the least, is bodol fight culture. Yes, Filipino and Korean culture has a bodol fight culture. Kung sa atin ay bodol fight, sa kanila naman ay bibembam. Yes, bibembam ang tawag sa kanila nun. Because it's very common and well known to us that we can have a bottle fight in any kind of celebration, like our birthday, our school field trip, our celebration. Is very important to have a bottle fight because we invited some family and friends and eats together. Gaya din ng Korean, sila din ay nagbabanding through bottle fight. They love eating food together with their family and friends. Again, sir, my name is Elia de la Cruz from Visa 2. Even they have differences and similarities each other, I believe in seeing, respecting differences is good to us. And that's all. Thank you.